Sa pagpili ng scooter, hindi lang basta sinasakyan lang. Gusto natin may dating, may sariling identity, modern, at higit sa lahat, timeless. Na kahit tumagal na yung scooter mo, hindi pa rin nalalaos yung itsura. At dito pumapasok yung bagong type of two-wheel mobility. This is the future. This is the Sandra future. Sa unang tingin pa lang, alam mo nang may pagka more on lifestyle ride. Simple, calm, at may pagka nostalgic yung feel kasi old school yung vibe niya but built with modern technology. At dahil nga nauuso na yung mga maxi scooter, eto, bulky siya ka-EV kumpara sa mga classic scooter na nakikita natin sa labas. Sa comparison natin, mas malaki siya versus dun sa Click 160. Ayan, may idea na kayo. Ayan, kita nyo naman yung kanyang styling. May pagka-rounded classic lining ito. Kita nyo, no? Kahit saan, pabilog. Of course, makikita mo dito yung mga linings niya rito. Ayan, no? Meron siyang gray linings hanggang dito sa baba. Then, yung kanyang headlight, naka-LED na. And meron tayong DRLs dito for modern touch na. Ang pinakamaganda talaga dito, yung kanyang logo emblem. Yan o, naka-light up na wala akong nakikita mga scooter na ganyan yung logo. Kasi ito, logo pa lang, nagsasalita na. At meron tayong malapad na fender at signal light dito. So, meron tayong long comfortable leather na ang ganda ng pagkakagawa niya. Sakto yung molde niya sa mga stitching niya rito. So, meron tayong logo ng Sandra dito. Then, of course, meron din tayong logo dito sa side at future lettering at yung panel dyan sa baba. Tapos, meron tayong built-in na grab bar dito na masarap hawakan. Ito yung kanyang tail light at ito yung kanyang brake light. And of course, integrated na yung kanyang turn signal dito. Kita nyo, pag pinatay ko, di ba? So, again, sa baba, meron tayong mga reflectorized dito. Pag-usapan naman natin kung saan lagi ang driver nakatingin. Of course, etong instrument cluster panel natin dito. Makikita mo dito yung odometer, speedometer, battery percentage, and battery bar. And of course, kung anong gear or mode ka, 1, 2, 3. At kung ilang oras na ka-EV nakabukas yung ating scooter, and meron tayong trip meter din dito. Sa kanyang mga handle, maganda rin naman. Oh, motorcycle grid, and even yung mga buttons niya rito, yung mga controls natin. High and low beam, yan, signal light, and busina. Dito naman sa kabilang side, drive and reverse, switch para sa ilaw natin. Mode selector natin, 1, 2, 3, and park mode. Meron siyang safety features na kung hindi naman umaanda, kusa itong magpa-park mode. So, pwede mong i-press itong ating brake or dito mismo sa park mode niya. Then, ang isa pang safety features niya, kapag nakababa yung side stand niya, may makikita ka dito na icon. Then, hindi mo mapapaandar yan. Then, kailangan mong itaas at i-press yung brake. Then, pwede na uli. So, sa baba, meron tayong malalim na pocket. Diba? Lagayan ng basahan, coin, cellphone, etc. Ano, pwede mo nga ilagay dito yung tumbler mo na ganyang kalaki. So, kasyang-kasya. Lalim mo. Then, meron tayong USB outlet dito for charging. Then, may hook tayo na foldable na. Then, keyless entry na. Meron tayong switch na naka-light up na rin dito. Maganda to pag gabi, kitang-kita mo. Then, dito na rin natin pwedeng buksan yung ating compartment at i-lock itong kanyang manubela. Ayan, nakalock na. So, isa yan sa mga security features niya. So, buksan ulit natin. Wala, nawala na. By the way, ito pala yung kanyang remote. Lock, unlock,
at yung kanyang start button dito. Pwede mong i-operate yung scooter natin gamit lang itong remote, at kung sakali mang malobat itong remote natin, huwag kang mag-alala, makakauwi ka pa rin kasi meron siyang mechanical or manual key. Yan o, magagamit mo pa rin dito sa kanyang switch. So, dito maganda sa kanyang remote. At isa pang maganda rito, meron siyang 8-stripe na rubber dito sa baba. So, hindi mo na kailangan magpakabit kasi anti-slip talaga. So, again, kung basa yung sapatos mo or maputik, maganda to. At, of course, maluwag yung kanyang gulay board. Kasi yung helmet niyan kapag nilapag mo. So, dito sa kanyang compartment, hindi siya ganun kalaki yung compartment niya. Pero pwede ka maglagay ng mga documents, tools, and yung mga small bags natin. So, meron siyang breaker dito just in case hindi mo ginagamit yung electric scooter na ito. So, tingnan natin yung battery niya. So, maganda ito kasi removable yung kanyang battery na kahit na sa mga high-rise condo ka nakatira, pwede mong bit-bitin ito or kung malayo yung parking mo, di ba? So, pag-usapan muna natin yung battery. Meron itong 72 volts, 39 amp hour na capacity. It means kaya nitong tumakbo in a single full charge na 110 kilometers. Ganito siya. 25 kilos lang naman to. Para kang nag-weights. So, isang sakong kalahating kaban na bigas. Alam mo yung 25 kilos na bigas? Ito siya. Ang laki, no? So, again, kung willing kang magbuhat ng ganyan kabigat, pwedeng-pwede sa ito. Balik na natin. Para ako nag-weights. The Sandra Future is powered by a 3,000 watts electric motor na kayang tumakbo ng 80 kilometers per hour yung kanyang top speed na kayang umakyat 27% incline. And pagdating naman sa safety and comfort, naka-disc brake na sa harap at likod, combi brake system, and traction control. At naka-hydraulic na yung kanyang mga suspension sa harap at likod. Sa actual test drive natin, unang mapapansin talaga dito yung smooth at comfortable na handling nitong Sandra Future. Kahit sa mga stop and go na traffic, magaan pa rin at madali itong i-control. Sinubukan ko din to sa mga uphill, mga downhill section tulad ng flyover at matatarik na parking. Consistent naman yung hatak at stable yung kanyang performance. At sa real world test drive natin, umabot tayo ng 91 kilometers na actual range. Gamit yung iba't ibang riding mode, mixed road condition, traffic, city roads, at mga paakyat baba. Pero, possible pang mas tumaas o mas bumaba ang range depende sa riding style, load at road condition. Ang maganda sa Sandra Future, road legal na ito kasi meron siyang 3 years LTO free registration na kaya pwedeng gamitin sa pang-araw-araw. And meron itong available colors na white, itong ating nire-review, black, and cyan green. So, kita nyo itong bus. Classic, no? Lumang bus din, na katulad nitong pinag-uusapan natin ngayon na classic electric scooter ng Sandra. The Sandra Future na ang presyo niya is 129,000 pesos. So, para to sa mga riders or even sa mga lady riders natin dyan na naghahanap or ayaw sa mga aggressive look na scooter at naghahanap ng ganito na clean, timeless, at modern electric scooter. Well, this is the Sandra Future. By the way, kung gusto nyong ma-test drive at makita ito in person, bisitahin nyo lamang ang kanilang Sandra flagship dealership dyan sa BGC. By the way, this is Mark and you're watching EV Channel PH. Stay charged and drive this electric.